Tamis po, hindi ba? Sariwa pong melon na yan, tsaka in season po yan ngayon. Marami pong beta-carotene ng melon, kaya maganda po talaga yan para sa atay at sa puso. At saka alam niyo po ba na maganda rin ang melon para sa kutis? Masarap nga. Pakitanggal mo yung buto. Alam mo, kahit gaano kasarap o katamis ang melon, wala tong saysay kung marami namang buto. Pero marami pong kumakain ng oriental melon para lang sa buto. Alam ko yan. Kaya nga espesyal na tao ako. Pakihiwang mo nga ako nun. Naku, ma'am. Hindi ko po magagawa yun. Bakit hindi? Paano ko malalaman kung dapat kong bilhin? Medyo mahal po yun eh. Hindi ko yun pwedeng gamitin for free tasting. Sus, hindi mahal yan. Wala nga $100 eh. Kahit hindi nyo tikman, makakaasa kayo masarap yun. Kung sakali mang hindi nyo magustuhan, bumalik kayo tapos papalitan ko. Ibig sabihin, posibleng hindi ko yan magustuhan? Maabala pa ako kung babalik ako. Natikman ko na po yun. Masarap po yun. Hinakaw mo ang tinda mo? Po? Meron ka bang perang pambili niyan? Hinakaw mo, no? Para matikman mo. Sa bahay ko po kinain. Bata ka pa eh. Paano ka makakapag-uwi niyan? Baka sa sweldo mo nga lang, kulang pa. Alam nyo naman sigurong nakakainsulto na kayo, no? Ano? Nakakainsulto? Aba talagang... Hoy! Aba! Sorry po, ma'am. Huwag na po kayo magalit. Ano ka ba? Mag-sorry ka. Sino ka? Manager ka ba? Tinuturuan niyo ba ang mga empleyado niyo? Sorry po, ma'am. Part-timers lang kami. Ano? Mga part-time worker? Hoy! Nasaan ang manager niyo? Tawagin niyo! Sabi nila, 90% daw ng mga problema sa buhay, nalulutas ng pera. Dala ko ang 10% sa mga problemang yon. Kung titingnan statistically, pwede kang maging mas masaya ng 9 na beses kaysa sa mga nagdadala ng 90% sa mga problema may kinalaman sa pera. Pero, kapag hindi pera ang mga numero at ginamit na yun sa tao, doon na nagsisinungaling ang mga numero. Lumayo ka nga sa akin. Tumigil ka nga. Pasaway ka kasi eh. Bakit kasi white din na sinuot mo? Ikaw lang bang pwede mag-white? Ba't ako nagkaroon ng kapatid na parang pulubi? Okay, ready na po. Everybody look here. 1, 2, 3. Ano? Hindi po ako nagsimula noon. Nagalit si ate dahil pareho kami na... Ilang taon na ba kayo? Pati suot nyo pinag-aawayan nyo pa. Para kayo mga bata. Pero sana, pareho nyo kaming pagalitan. Wag lang ako. Hindi. Ikaw ang problema. Ikaw ang laging problema sa bahay na to. Tama. Ako ang laging tagabigay ng problema. Gusto ko lang sumaya. Miss Ilona Chang, bakit pakiramdam ko palagi ka na lang nagbibigay ng problema? Wala naman po akong ginagawang mali. Kahit wala, kapag sinabi ng customer na meron, kailangan mo mag-sorry. Basic yun sa customer service. Pero hindi naman po yun tama, sir. May mga pagkakataon na kailangan din... Tingnan mo nga naman. Nagsasalita pa nga ako eh. Tingin mo ba may labang ka bilang part-time employee? Wala, sir. Kita mo na? Wala kang laban kaya dapat nag-sorry ka na lang para hindi na nangyari to. Pero, sir... Tama na. Part-timer ka lang, kaya dapat gawin mo kung anong sinasabi sa'yo. Hindi yung nagyayabang ka pa. Ako, opisyal ako, pero hindi ako lumalaban sa customer. Miss Lee! Sir! Di ba sabi mo magsisipag ka para maging regular ka mula sa pagiging part-timer? Yes, sir. Yan! Gayahin mo si Leslie! Ang hirap sa'yo. Wala kang pasensya pagdating sa mga tao. Kung ayaw mo maging regular, okay lang. Pero sa ginagawa mo ngayon, hindi magtatagal. Sigurado matatanggal ka. Ay, sa ngayon pa naman, hirap ang team natin. Patuloy ang pagbaba ng profit rates. Ano na lang ang sasabihin ng mga boss natin? Magagalit. Tama ka. Tayo nga ang unang-unang malilintikan. Ba't ginamit nila ang concept ng food market bilang pagkain ng upper class, ha? Maraming mga mahihina ang utak na mas mataas sa atin. Sa totoo lang, mula nung yung anak ng president ang humawak sa atin, doon na rin nagsimula magbabaan ng kita. Buiset!
Yung electronics store, nagkaroon ng 0.3% profit increase. As for the case of food market, the profit decreased by 15%. Stop. Kaya nga tayo nagkaroon ng emergency meeting. Dahil bukod sa mataas ang energy consumption natin, problema natin ngayon yung main food business. Bagsak na human greed food. Actually, I think I better rephrase it. That project is meant to fail. Sa simula pa lang, bagsak na yun kaya patuloy na yung bumabagsak. Sabi mo trending ngayon ang premium food for the upper class, di ba? At nagtiwala ako sa'yo. Pero sinuklayan mo ba yung tiwala ko? Patataasin ko ang profit rate. Paano? Alam kong nakakainsultong malaman to habang nagbi-meeting. Pero Cholo, ang insulto nagiging motivation. Motivation to improve. Naniwala ako sa premium food market dahil lang sa'yo, dahil sa kapatid kita. Kapag hindi mo naiangat ang profit within 3 months, ako na ang hahawak sa food market. Para maging mayaman ka, kailangan ipanganak kang mayaman. Maganda ang mangyayari sa'yo basta't magsikap ka lang. Basta meron kang pagmamahal, magiging masaya ka. Yun ang sabi ng parents ko. Pero hindi yun totoo. Bambira! Ano yan? Natumba ka? Oo eh. Mag-ingat ka naman kasi. Nag-iingat naman ako. Pwes kulang pa ang pag-iingat mo. Naguhugas ako ng pinggan eh. At saka magluluto. Kaso ang aga mo namang umuwi. Kasi pinauwi ako ng maaga ng amo ko. Magpahinga ka na. Ipagluluto kita. Hindi na kailangan. Nagsaing na ako kanina. Siyempre, kailangan mo ng ulam, no? Ipagluluto kita ng paborito mong itlog. Alam mo, napakaswerte ko talaga sa'yo. Ganun ka pa rin kahit mahigit 30 taon na tayong mag-asawa. Hindi totoo yung sinasabi mo. Nung nagkasakit ako, hindi na ako nakapagtrabaho. Kaya, maraming nagbago sa akin. Kahit na, basta mahal pa rin kita. Halika na. Kaya nananatiling mahirap ang mahihirap. Dahil imbis na gustuin nilang makawala sa kahirapan, masaya pa sila sa sitwasyon nila. Pero para sa akin, hindi ka magiging masaya pag mahirap ka. Nasa bahay ba kami? Hindi niya ako kapatid dito. Tama ba namang ipahiya niya ako ng ganun sa meeting? Sa tingin ko, ginagamit niya ang chance na to para makikout ka. Sa tingin mo ba, hahayaan ko lang siya? Alam mo, walang laban ng magaling sa maswerte. Gawin niya na ang lahat ng magagawa niya dahil ako pa rin ang mananalo sa bandang huli. Okay ang ganyang mindset. Bahala ka na. Bumalik ka sa food market. Nasa iisang bangka tayo. Gawin mo rin yung ginagawa ko. Kaya mo, di ba? Sige, gagawin ko kahit hindi ko kaya. Ikaw lang ang tinuturing kong pamilya. Si Kuya, business partner ko lang yun. Iniisip niya siguro na sa kanya mapupunta ang kumpanya. Pero mali siya. Abangan mo kung sinong mananalo sa amin. Marriage is my first strategy. May blind date kami ng tagapagmana ng Teijin. Biglang nabaliktad ang araw. Ngayon ka pa napagalitan sa dinami-dami ng araw. Huwag mo akong alalahanin, role model friend. Tsaka hindi mahalaga ang araw na to. Eh bakit ang aga mong uuwi? Basta. Alam mo, pag ganyan ka, feeling ko lugi ako. Kasi ako sinasabi ko sa'yo lahat. Kaya dapat ganun ka rin. Masakit pa kasi ang puso ko hanggang sa ngayon eh. Nagsisimula pa lang gumaling ang sugat ko. At pag sinabi ko to sa iba, matatagalan bago gumaling ang sugat. Saka ko sasabihin pag magaling na. Ang pangalan ko ay Leslie Lee. Pag binaligtad mo ay Lee Leslie. Pag ayaw ng tao, wag pilitin. Hey! Grabe ka talaga.